Alam mo guys, nandito na naman tayo at ito guys pag-usapan lang natin itong patungkol kay Unggoy Nana kasi itong si Unggoy Nana nababash ngayon dahil nga sa kanyang sinabi na sa kanyang kabubuhan nga na sabihin ba naman niya na bias daw ang prosecution. Natural bias talaga yun. Kaya nga prosecution, alam nga naman siya ay pumanig sa parehas. Bakit pa siya naging prosecution? Kung may pagtatanggol din niya yung kalaban niya, di ba? Sobrang kabubuhan naman ito ni Unggoy Nanang ito. Pero guys, ganun pa man, bagamat sobrang bobo itong si Unggoy Nana, pero na-realize ko guys, at naiintindihan ko kung saan siya nang gagaling at ano ang kanyang pinaguhugutan. Ito, pakinggan yung mabuti, Ang pinaguhugutan pala nitong si Unggoy Nana, kasi nga naman, bias ang prosecution, at sa tingin niya ay napaka-unfair yun sapagkat ang tingin niya ngayon sa depensa na talaga namang totoo naman ay hindi bias. Ibig sabihin, fair nga naman ang depensa. Itong si Binluan ba yun? Si Binluan? Itong OJT na abogado ni Inday Sayad, no? Fair nga naman yun, guys. So, nakita ko rin ang aking pinag-iisip at binabalikan yung ating pinapanood kagabi na impeachment trial. Ay naisip-isip ko, oo nga naman. Fair nga naman pala itong mga defense, itong mga abogado ni Inday Sayad. Kaya pala nabanggit ni Robin yun na ang prosecution ay napaka-unfair at bias kasi itong mga abogado ni Inday Sayad ay hindi bias. O magtatanong kayo ngayon, paano nangyari yun at bakit? O eto, ipapaliwanag ko ha. Guys, alam nyo, doon sa kabuuan ng cross-examination na ginawa kahapon, nitong si OJT, Attorney OJT, tawagin lang natin na si Attorney OJT, mapapansin nyo guys bagamat pinagtatanggol niya si Inday Sayad, pero ang katotohanan, tinutulungan niya ang prosecution. Hindi nyo ba napansin na ang prosecution, kaya tinapos na ni Congressman Jinky ang Article 4 kasi lalong dahil sa cross-examination na yun, lalong napagtibay. Imbis na mapahina nila, ay lalong napatibay ang argumento na itong si Inday Sayad ay guilty sa grave threat sa pamamagitan ng dahil tinulungan nito ni Attorney OJT. Tinulungan ng prosecution na lalong maging matibay ang argumento na guilty itong si Inday Sayad. At iyan ang sinasabi ni Robin, ni Unggoy Nana na fair. No, fair itong at hindi bias itong defense. Kaya nasabi ko nga, oo nga naman. Isipin mo dahil dito sa depensa, lalo pa nilang pinagtibay at hindi nila pinasinungalingan, isipin mo, i-play uli yung mga video. At pagka-play ng video, nakita natin na hindi nila itinanggi na si Inday Sayad ay nagsisinungaling at bagkos talagang sinabi pa nila, pinakita pa, haba pa ng video na si Inday Sayad ay gustong kunin ang pugutan ng ulo. Si PBBM at eto pa, ang maganda Di ba't ang argumento ng prosecution, sabi itong si Sayad talagang may tendency ito na hindi lang may saltik, may sira talaga ang ulo. Tsaka ito ay talagang nanununtok pag nanununtok pag gusto niya, pero kailangan maraming bodyguard. Ibig sabihin, may Sayad talaga at may saltik talaga si Inday Sayad. At ito ngayon ay hindi itinanggi ng prosecution. Prosecution ng depensa nila Attorney OJT, bagkus pinagtibay pa. Anong ginawa? Nagpalabas ng video habang nanununtok si Inday Sayad. Ang sabi ba naman, yan ba yung sinasabi mo? Syempre, ang sagot ni Attorney Matibag, yan na nga yun. At ito ba ang malupit, di ba? Hindi na sana mauukil-kil pa itong mga testimonya ni Las Cañas. Aba, anong nangyari? Pinalabas pa. Talagang nagtanong patungkol dito itong si Attorney OJT, patungkol sa kay Las Cañas. So ngayon, lalo pa ngayong napagtibay ang teorya na sila, ang pamilyang Dutae ay may kakayanan talaga, May kakayanan ayon sa testimonyang ito ni Las Cañas. At ito ang pinakamatindi sa lahat, Aba, sa patuloy na pagko-cross-examine nitong si Attorney OJT,
meron ba namang isang tanong na nagbigay ng pagkakataon na para magpaliwanag itong si Attorney Matibag na i-elaborate pa niya kung bakit si Inday Sayad ay nagkakaroon na ng pagkakasala na grave threat, no? At hindi kinakailangan lang na kailangan may mga assassin, walang galong, kundi mismong yung kanyang demeanor, yung kanyang action, talagang siya ay nagkakasala na ng grave threat. At ito ay nagkaroon ng pagkakataon si Attorney Matibag na isalaysay yun dahil sa tanong nitong si Attorney OJT na alam ni Attorney OJT na yun ang isasagot malamang nitong si Attorney Matibag. Ngayon, alam niya na rin yung mga giging sagot na yun, talagang sinadya niyang itanong. Para sa ganon, lalo pang malaman ng taong bayan, lalo pang malaman ng mga senator judges na talagang guilty itong si Inday Sayad pagdating sa grave threat. So sa madaling salita, kaya nga 'di ba? Kulang na lang, kumamot na lang sa ulo, biglang natutulala at natatahimik na lang itong si OJT, Attorney OJT. Meron pang isang instance na sinagot siya ni Attorney Matibag na asked and answered, no? Kasi nga 'di ba? Tapos sabay binawi kunwari nitong si Attorney OJT. So sa madaling salita, para pabilisin natin ang kwento, guys, tinulungan nitong OJT, Attorney OJT, ang prosecution na lalo pang maging matibay ang argumento na si Inday Sayad nga ay guilty sa pagbabanta sa Pangulo, pagbabanta sa First Lady, pagbabanta kay former Speaker Martin Romualdez, at ito ay kanyang gawain talaga. Ito ay pinagtibay ng videong ipresenta nila, maging ang video ng panununtok ni Inday Sayad. 'Di ba? Ito ay lalong nagpatibay at hindi nila itinanggi ang insidente yun, bagkus binigyan pa nila lalo ng narration nitong si Attorney OJT, 'di ba? Binigyan niya ng mga senaryo pa, 'di ba? So kaya nakakatuwa ang pangyayaring ito. Talagang fair na fair ang defense dito. Kaya tama si Unggoy Nana, hindi bias ang depensa, bagkus ay fair. Dahil bakit? Dinidepensa niya si Inday Sayad, pero at the same time tinutulungan nila ang prosecution. Tama nga naman, di ba? Fair talaga, hindi bias. Pero Unggoy Nana, huwag ka lang umasa sa prosecution dahil bright ang mga yan. Bias talaga ang mga yan. Talagang ilulubog dyan si Inday Sayad sa Kumunoy. Kaya huwag ka lang umasa na magiging fair ang mga yan. Bias talaga ang prosecution. Tanggapin mo na yan kasi mga bright yung mga yan. Di ba? Nakuha nyo rin ang punto. So talagang kaya dapat palakpakan natin to si Attorney OJT dahil sa kanya, lalo pang nabaon nito si Inday Sayad. Kaya Attorney OJT, mag-iingat kapag uwi ni Inday Sayad, malamang sasampalin, hindi ka lang babatuhin ng laptop noon, sasampalin ka pa ng laptop. What the heck? So yun lang. Sa mga bobong diligence may side na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang bibi nyo ay bobo. Natili kayo mga bobo at may side sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!